Good morning na, good morning kayo tayo na magsipagkape. Sobra-sobra, iba na ang ating kape. Kaya ang init talaga, Robert, talaga di dahil. Yung okay, naalala lang ako. Naalala ko lang yung aking naalala. Eh, siyempre, kung naalala mo, naano ko, hindi ko gagamitin niya kay. Kanya kita yung alaala, o di po kayo. So yun, nakalala ko kasi dati, sa tanong ko, paano nga ba maging leader? Paano ba naging boss? Paano kaya yun? Paano kaya naging boss? No? Kaya mong hawakan ang magiging mga tao mo. Paano kaya mo ba kaya mo silang asikasuhin, tulungan, turuan. Paano nga ba pagiging boss? No? Yun lang. Teka na, kailan yung mga chismosa dito kayo nakatingin din. Ay, di tayo na. Kaya yun, kasi naalala ko lang kasi dati kay mga bago pa kasi ako nung diday, o bago pa ako dati sa company. Siguro ilan kaming konti, bago-bago lang. Ngayon, sa time na pagdating namin doon, kay may mabigat na pasok ngayon, kay ang daming gawin ngayon. Ngayon, kailangan matapos namin yung trabaho na to kay para maipasa namin sa customer. Kaya, talagang push kami lahat. So, mating sa point na naipasa na lahat ng inasikaso ng mga bossing na maipasa na lahat ng ano tawag doon? Mga ginagawa namin. Oo, okay. Pinirmahan para maipasa na madala na sa customer. So after namang ilang araw, nagkaroon ng mga tawag dito, ang hirap masalita. So after na dumating ngayon, yung pinagtrabahuan namin dati, hindi naman ginawa namin. So doon dumating sa point na nagkaroon ng problema. So yung mga boss namin, bossing namin ay lahat kami miniting. Oo, miniting kami lahat diday. Kaya kailangan namin malaman ang mga dapat malaman. Kaya bago niya kami kinausap, siya mismo ang nakapag-usap muna sa may-ari ng company. Kasi syempre, ayun ang mga may hawak ng company, sila mga bosses, sila may-ari, sila mga siya ang nakipag-usap muna. After na nakipag-meeting siya sa mga bossing, siya na mismo ang nakipag-usap sa mga tauhan, sa mga empleyado. So, dumating sa point na pinagpahinga nila, sinabihan niya kami naman, sige, puntahan kayo dito, mag-uusap tayo lahat sabay-sabay. Dumating sa point na sinabi niya na malaki ang problema ngayon sa company na yon dahil marami tayong naging problema sa nangyari nating product na sinama, yung sinend doon sa ibang sa customer. So, umamin siya sa amin na halos lahat na company, lahat na empleyado ay matatanggal. Kasi nga marami ang naging pera o maraming pera na matatapon lang dahil sa pagkakamali ng mga product na nasira. So, inamin sa amin ng bossing namin na lahat, ang gusto ng mga bossing niya ay matanggal lahat ng empleyado. Kasi para sa may-ari ng company na hindi inaayos ang mga gawa, kaya nagkakaroon ng problema. Siyempre, sa totoo naman talaga na hindi yung mga inaasahan ng mga pangyayari sa mga nangyayaring ganyan na kahit na pinush mo na bilisan ng pagtatrabaho, gawin na lahat ang dapat gawin, pero hindi naman talaga nagawa ng ayos. Eh, siyempre, ganun talaga ang company, ganun talaga ang trabaho, hindi mo inaasahan, kaya hindi mo naman ginusto, mangyari man, di ba? Dumating sa point na ginawa ng bossing namin na nakipag-usap siya sa may-ari ng company, yung mga bossing niyang matataas na i-cover niya lahat ng responsibilidad. Wag lang mawalan ng trabaho yung mga taong hawak niya. Kasi ayaw niyang mangyari sa lalo na mga bagong mga empleyado na hindi kailangan tanggalin sa company dahil hindi rin naman nila inaasahan na magkaroon sila ng pagkakamali. 'Di ba? Ayun naman ang tama doon. Kaya hindi mo naman inaasahan na maging pagkakamali ka. Sa dami ng empleyadong nangyayari at gumagawa, hindi niyo naman masasabi lahat. Kaya lahat kayo ng pangalan ay naandun lahat mula bossing hanggang sa mga tao kasama doon sa oras na pasok na 'yun. Kaya wala kayong magsabi ba na itong tao na to ay na matanggal. Kasi sama-sama sila nagtrabaho na yun. Kaya ang ginawa ng bossing namin bilang leader namin ay siya na mismo mag-accept ng lahat ng responsibilidad. Wag lang ang mga tao niya kasi ayaw niya na matanggal sa company yung mga hawak niyang tao. Siyempre naawa din naman siya mag-apply na naman. Sobrang hirap mag-apply talaga. So yun, inano niya na nagpaalam talaga siya sa amin na ayusin niyo lang lagi ang trabaho na ang responsibilidad mo bilang company o bilang empleyado, dagdagan mo pa rin ang pagtatrabaho. Kahit na magkaroon man ng magkamali, magsabi na lang ng maayos para makita ang pagkakamali. At least maayos ulit kung ano dapat gawin. Yung napakagaling ng bossing namin dati. So ngayon, malis na siya ng company. Sa awa naman ng Diyos sa ginawa niyang pag-aalis sa dati naming company. Blessing naman kasi mas maganda yung naging trabaho niya. Ngayon, sa ibang bansa na siya nagkaroon ng trabaho. Mabait naman. Tsaka blessing siya kasi nagkaroon siya ng magandang trabaho dahil sa ibang bansa. Tapos, yung nangailangan ng mga empleyado sa pinapasukan niyang trabaho sa ibang bansa. Ano ko sa Amerika ata o sa Australia. Yun, doon siya nagtatrabaho noon, yung umalis nga sa amin. Yung umalis na nga siya, di ba? Ngayon, bawat nangailangan siya ng company, sa company nga sa ibang bansa, talaga kinover niya lahat ng mga tao niya dati doon sa company namin. Sinong may kailangan ng ganitong trabaho? Sige, asikasuhin mo, mag-asikaso ka ng mga requirements na ganito, ganyan. Kailangan nyo lang maghawak ng ganitong pera na ganito kasi siguradong makaka-apply ka. Sa totoo, sa awa naman ng Diyos, na marami talaga na katrabaho namin dati, nakasamahan namin sa trabaho, nag-apply doon. Nag-apply doon dahil nandun yung bossing namin mismo ang tumulong na magtrabaho doon kung paano asikasuhin at ano dapat ayusin. Sa awa naman Diyos, blessing na blessing talaga yung bossing na yun. Kahit na umalis siya sa ibang bansa, wala siyang kinakalimutan. Binalik ka, naalala pa rin yung mga tauhan niya dati na pag may kailangan,
para maging maayos ang company, maging maayos ang trabaho. Tinutulungan din niya para makapunta sa ibang bansa. Di ba? Swerte, napakaswerte talaga. Hindi mo na kailangan mag-apply ng mahirap kasi nga tutulungan ka kaagad. Tapos ang masarap kasi doon Diday, kay pag okay na yung trabaho mo doon after ng ilang taon, pwede mo na isama yung pamilya mo. O kaya yung mga pangalan, yung mga anak niya, yung asawa niya, mga anak niya, kaya na sila sa ibang bansa, doon sila nakatira. Kaya napakaswerte. Pati mga naging company niya, tinulungan niya. Yun, blessing is blessing talaga. Yan, swerte talaga pag mga taong mga bossing sa company. Hindi lahat ay matino. O sa mga may mga ano rin naman ako ng mga bossing dati. Ngayon, karamihan mga kaimutan. Oo. Imbis na trabahuin ka ng trabaho sa ano, pagkakalitan ka pa kasi natutulog na kailangan ayusin yung trabaho kay siya itulog. Nakakaloka man yun. Sarap tukan. Tukan. Sana all. Hindi lahat ng mga boss ay puro katulugan. Yun, paano lang ako. Naalala ko na kasi mga blessing ng mga bossing dati. Yan, goodbye na tayo sa chismis-chismis. Hanhata. Tapos na. Goodbye.